Isaias Kapitulo 36. Ang banta ng Assyria sa Juda. Noong 14 na taon ng paghahari ni Hezekiah sa Juda, sinalakay at nasakop ni Haring Sennacherib ng Assyria ang buong lungsod ng Juda. Nang si Haring Sennacherib ng Assyria ay nasa Lakis, inutusan niya sa Jerusalem ang kanyang punong ministro kasama ang isang malaking hukbo upang pasukuin si Haring Hezekiah. Ang punong ministro ay hindi agad pumasok sa lungsod kundi naghintay muna sa may padaluyan ng tubig sa daang papasok sa bilaran ng tela. Doon sila pinuntahan ng punong ministro sa palasyo na si Eliakim, anak ni Hilkias. Kasama niya ang kalihim na si Sebna at ang tagapagtala na si Joa na anak ni Asaph. Pagkakita sa kanila ay sinabi ng ministro, "Magbalik kayo kay Hezekiah at sabihin ninyo ang ipinatatanong na ito ng hari ng Assyria. Ano ba ang pinagmamalaki mo? Akala mo ba'y sapat na ang salita laban sa isang makapangyarihang hukbo? Sinong inaasahan mo at ikaw ay naghihimagsik laban sa akin? Ang Ehipto? Para ka nagtutungkod ng baling tambo. Masusugatan pa niyan ang iyong kamay. Iyan ay sasapitin ng sinumang magtiwala sa Faraon ng Ehipto. Kung sasabihin mo naman kay Yahweh na inyong Diyos kayo aasa, hindi ba ang mga altar niya ay sa burol ang pinaalis ni Hezekiah? Hindi ba't ang utos niya sa mga taga-Jerusalem at taga-Juda ay sa altar lamang sa Jerusalem sila sasamba? Ngayon, kung talagang gusto mong subukin ang aming hari, bibigyan kita ng 2,000 kabayo kung may mapapasakay ka sa mga ito. Paano ka makakalaban kahit sa isang maliit na pangkat ng aming hukbo? Samantalang sa Ehipto ka lamang umaasa ng kailangan mong mga karawahe at mga kawal na nakakabayo. Akala mo ba'y sasalakayin ko at wawasakin ang lupaing ito nang walang pahintulot si Yahweh? Siya mismo ang may utos sa akin na salakayin ito at wasakin." Nakiusap sina Eliakim, Sebna at Joa sa punong ministro ng Assyria. Ang sabi nila, "Baka po maaaring sa wikang Aramaico na lamang tayo mag-usap sapagkat marunong naman kami ng salitang yan. Huwag na po ninyo kaming kausapin sa wikang Hebreo nang naririnig ng mga nasa itaas ng pader." Ngunit sinagot sila ng ministro, "Bakit? Ano ba ang akala ninyo? Sinugo ba ako ng Panginoon ko upang kayo lamang at ang inyong hari ang balitaan ito? Dapat ding malaman ito ng mga taong ito na tulad ninyo'y dumirin ang kakainin at ihi ang iinumin pagdating ng takdang panahon." Kayong lahat inilikas ng ministro ang kanyang pagsasalita. Inilakas ng ministro ang kanyang pagsasalita sa wikang Hebreo. Pakinggan ninyo ang ipinasasabi ng hari ng Assyria. "Huwag kayong paloloko kay Hezekiah sapagkat hindi niya kayo kayang iligtas. Huwag kayong maniniwala sa sinasabi niyang ililigtas kayo ni Yahweh na ang lungsod na ito'y hindi masasakop ng hari ng Assyria. Huwag kayong makinig sa kanya. Ang dinggin ninyo ang sinabi ng hari ng Assyria. Sumuko na kayo at makipagkasundo sa akin. Sa gayon magiging matawasay kayo kung gagawin ninyo ito. Kayo ang makikinabang sa bunga ng inyong ubasan at igos, at kayo rin ang iinom sa tinipon ninyong tubig. Pagkatapos darating ako upang dalhin kayo sa lupang tulad nito na sagana sa pagkain butil at alak. Huwag kayong maniwala sa sinasabi sa inyo ni Hezekiah na ililigtas kayo ni Yahweh. Walang Diyos ng ibang bansa na nakapagligtas sa kanila sa kamay ng hari ng Assyria.
gaya ng mga Diyos sa Hamat at Arpad, na iligtas ba ang mga iyon ng mga taga roon? At ang mga Diyos sa Sepharvaim, na iligtas ba nila ang Samaria sa aking mga kamay? Kung ang mga Diyos na iyon ay walang nagawa upang ipagtanggol ang kanilang bansa, gaano pa ang inyong si Yahweh? Gaano pa ang inyong si Yahweh? Hindi rin maililigtas nito ang Jerusalem sa aking mga kamay. Wala ni isa mang kumibo sa kanila sapagkat iniutos ng hari na huwag silang sasagot. Dahil dito, sinira ni Eliakim, Sebna at Joah ang kanilang mga damit at sama-samang nagbalik kay Hezekiah sa tiniulat ang lahat ng sinabi ng punong ministro ng Assyria.